Magandang umaga mga kapatid. Marami tayong kapatid na hindi natin kasama ngayon. Uh, pero tayo pa ipatuloy pa rin sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ako po tayo sa ating mensahe. Ang ating mensahe po ay isa sa mga 7 churches na binanggit po sa aklat po ng Apocalypse. Ano po? Itong kung kayo po ay familiar sa geography, ito po yung sa kasalukuyang panahon, ito po yung bansang Turkey. Ano po? Noong panahon na yon, ito yung tinatawag na Asia Minor. Ito yung probinsya ng Roman Empire. Ano? Ito yung Patmos. Dito po nilagay si Apostle John, exile actually, nung isulat po niya aklat ng Apocalypse. Ito po yung Aegean Sea. Pag narito, ito po ang bansang Grego. Ano po? So, isa sa ating pag-aaral po sa umaga po ito, isa sa mga yan. Ito po yung iglesia sa may Sardis. Yan po isang characteristic ng Roman Empire. Sila po ay gumawa ng maraming daan o road system, ano po, sa buong Roman Empire. Kaya madali maglakbay yung mga tao sa panahon na yon. Makikita natin sa aklat po ng Daniel, may 4 na kaharian na sinabi ang Diyos sa pamagitan ng panaginip kay Daniel o kay Nebuchadnezzar na binigay kahulugan ni Daniel. Yung po 4 na kaharian na yon, at doon sa 4 na kaharian, darating ang Panginoon at may tatatag ang kaharian. Isang katanungan po, pwede po mga sa ating kaisipan, bakit doon sa 4 na kaharian? Siyempre muna yung kaharian ni Nebuchadnezzar, tapos si Medo-Persia, tapos yung Grecian Empire, tapos yung Roman Empire. Ano po? Doon yung pinangalang ang Panginoon, doon sila matay, at doon yung punay tatag ng kaharian. Ang makikita natin by observation sa Biblia, ito yung paghahanda ng Diyos. Yung 3 kaharian, ito yung kumalat sa buong sanglibutan, kanya. So ito isang malawak na kaharian ng mga Grego, actually Macedonian, pero dinala po ni Alexander the Great ay kultura ng mga Grego, pati yung lingwahe. So sa panahon po ng Grecian Empire, nagkaroon ng pangkalahatang lingwahe sa buong mundo. Yan ang lingwahe ng mga Grego. Kaya makikita natin ang bagong tipan na isulat sa wikang Grego, hindi sa wikang Romano. Dabas malawak ang spread ng wikang Grego kaysa sa wikang Roman. Although yun ang official language sa Roman Empire, pero binibigkas ng pagkaraniwang mga tao ay Grego. Para sa panahon natin ngayon, ang ginagamit ng mga bansa pag sila ay nakikipagtalas-tasan sa isa't isa ay English. Ano po? Yan ang universal language, ginagamit sa lahat ng mga tao. Ganun din ang Grego sa panahon na yun. Yung 4 na kaharian, ang mga Romano, sila po'y bihasa sa engineering. Magaling silang gumawa. At magaling silang gawa ng mga daan. Sa katunayan, yung ibang mga daan na ginawa ng mga Romano, ilang libong taon na nakakaraan, hanggang sa panahon na ito, andun pa rin. At ginagamit pa rin. Ganun katibay yung mga daan na ginawa ng mga Romano. Meron silang mga structures na ginawa, hanggang ngayon, gumagana pa rin. Si Brother Ronnie po, isang engineer, ano po, minsan nag-seminar sila sa Australia, ang pinag-aralan nila ay Roman engineering. Dahil yung tibay na ginawa ng mga Romano. So, doon sa 4 na kaharian, ito po yung kaharian na naggawa ng maraming daan. So, ito yung napapanahon para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Di ba? So makikita natin, itong 7 iglesia ito sa Asia Minor, hindi lang po 7 yan. Marami pang ibang iglesia sa lugar na yan, kaya 7. Itong 7 ito na iglesia sa Asia Minor, ito yung pangkaraniwan na halimbawa na may iglesia sa panahon na yun. In other words, itong characteristic ng baptism na ito, may mga ganong katulad sa ibang lugar. Ganyan. Halimbawa, itong karakter ng Sardis, may ibang iglesia na gano'n. Kaya ito pinili ng Diyos
para ilarawan ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon na yun. Ganyan. So ito pong pag-aaralan natin ay Iglesia Sardis. Ito po, ito, tingnan nyo. Ito yung Sardis, ano po. Sa panahon natin ngayon, iba na yung pangalan yan. Minsan, wala na yan, mga ruins na lang. Pero yun yung nagpapatunay na umiral yan. So ito yung mababasa natin sa Apocalypse, Revelation chapter 3, verses 1 to 6. Ano yung katangian ng iglesia ito? Isahin po natin, ito ating gustong pag-aralan. Ito po 7 churches sa Asia, binasa natin. Nagbigay po ng mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa mga 7 iglesia na ito sa pamagitan ni Apostle John. At hindi makikita natin, hindi ito ginawa sa literal na paraan. Ang alos sa lahat ng aklat sa Bagong Tipan, ito isinulat sa literal na paraan. Maliban lang po ito aklat ng Apocalypse, hindi po ito literal. Basahin natin. Ito ang sinabi po ni Maxula. Ang Apocalypse, ang salitang Apocalypse, Revelation, uncovering, paglalahad. Ang Apocalypse ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanyang upang ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon at talagang ipinahalam nito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang alipin si Juan. So magandang salin na ito, no? Sabi niya sa pamamagitan ng mga sagisag. Sa English, signified, ganyan, o signs, makita natin. So aklat ng Apocalypse, hindi ka actually nagbabasa. Ikay nanonood. Sabihin, pinakita sa parang pelikula, nanonood ka sa pamagitan ng mga simbolo na ginamit ng Panginoon sa aklat na ito. So may mga mensahe sa bawat isa sa mga iglesia sa Asia Minor. At ang mga sulat na ito ay nagpapakita ng kailang sitwasyon ng bawat iglesia at yung problema nila o challenges na kanilang kinatatayuan sa panahon na yun. Mayroong mga pagpupuri sa mga bagay na kailang ginagawa na tama at mayroon ding pagbababala sa mga makasalanang bagay na kailang ginagawa na kinakailangan na pagsisihan. Dalawa lang ang iglesia sa 7 iglesia ito na walang problema. Yung 5 meron. Kaya sila po ay pinupuri sa mga bagay na tamang ginagawa pinababala sa mga bagay na kailangan nilang ayusin. So ito mga sa pag-aaral po ng mga sulat na ito, tayo bilang kongregasyon, tayo po ay pwedeng mapagtibay ng mga bagay ng sulat na ito. At babala rin sa atin sa parehong bagay na tulad natin. Yun ang makikita natin kakalagaan ng chapters 2 and 3 ng aklat ng Apocalypse. Pwede natin silang tularan sa mga bagay na tama at pwede nating alisin yung mga bagay na nasa atin ngayon, na nasa atin sa kanila na hindi tama, makikita natin. So ito yung magandang pag-aralan mga kapatid. So, ang siyudad po ng Sardis, parang tayo. Ito po ay isang mahalagang siyudad, tingnan nyo. Siya nasa gitna, di ba? Siya pupuntahan ng lahat ng siyudad na yun. At sila po yung mayamang siyudad. Sila yung trading center, kalakal. Kaya nga po, intersection ng 7 daan, tingnan nyo. Yung siya daan, ang 5 yan eh. Papunta lang sa Sardis. So siya yung naging parang sentro ng kalakalan. Dahil siyempre, doon dumadaan. Kaya siya mayayaman yung mga tao doon. Ito yung kapitolyo po ng Lydia. At noong 6th century BC, ito lang po ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang syudad sa buong mundo bago siya sinakop ng mga Romano. At ang katapat si Cyrus na isang Persian, ano po. Nung sakupin niya yung syudad na yan, ang kinuha niya sa panahon natin ngayon, $600 billion. Ganun kayaman yun, di ba? So ito isang prosperous na lugar sa panahon na yan, sa pamagitan ng mga treasure nung ito'y kinapture ng 536 BC. So mayamang lugar ang sultan ng Sardis. Ito po'y nasira noong 17 AD at naitayo muli ng 26 AD. At ito lang po, katulad ng anumang lugar na mayaman, ito po'y sentro ng immoral na pamumuhay
At yung pleasure seeking. Yung mga tao, gusto nilang maghanap ng kasiyahan. Ganyan. So, yun ang karakter ng syudad. Kung papasin nyo, parang tayo. Yung pupunta ka sa, hindi tayo pinakamayaman sa Pilipinas. Pero ito syudad natin, isa sa pinakamayaman. Actually, ang syudad po natin ay, anong tawag doon? Number 1, yung sa qualification. First class, City ang Angeles, di ba? So, may ilan tulad lang sa ibang mayayaman ng syudad sa buong Pilipinas. So, ilan sa artist, ang karakter na lugar. Ayaw ang paglalarawan po ng ating Panginoon sa lugar na ito. Ay, meron pitong espiritu ganyan. Hindi pito yun. Sa pag-aaral po natin ng Apocalypse, ang number 7 ay bilang na nagbibigay ng completeness. Ang Espiritu Santo siya nagpapahayag ng buong katotohanan kanya. Kaya 7 spirits, hindi pitong espiritu yun. May mga pananampalataya sa may pitong espiritu. Hindi, siya lang Espiritu Santo. There's only one spirit, kaya sa Ephesians chapter 4. So ito yung espiritu na taglay ang buong katotohanan ganyan. Siya nagpapahayag ng buong katotohanan. May pitong between ganyan. Hindi rin between yun. Kung papasinin nyo, ang between mas malaki pa sa daigdig. E paano magkakaroon ng pitong between ang bawat iglesia? Imposible yun. So hindi ito literal. Ito pong stars, ito po yung mga hero, messengers. Doon sa pitong iglesia na yun. Maaaring sabi ng iba, ito yung elders sa mga iglesia nyo. At nagbigay ng mensahe sa pamagitan nila kanya. So, ibig sabihin, may mensahe ang Panginoon kay John, ibinigay ni John doon sa mga between ganyan, na namamahala doon sa mga iglesia sa Asia na mababasa natin. Kaya lang po nila yung mensahe ganyan. Itong lugar na ito, mga kapatid, hindi sila pinag-uusig. May mga lugar na may pinag-uusig sa Revelation 2:10, may church doon na sila iuusigin, pero hindi ito lugar na ito. Dahil yung lugar na ito ay katulad ng karamihan sa mga syudad sa Rome. Sabi natin kanina, ito yung lugar ng immoral na pamumuhay and pleasure seeking. So yun ang karakteristik ng syudad. Ating iglesia naman, ito yung naging tapat. In other words, once upon a time, ito isang faithful, active na iglesia. At kilala sila ko. Meron silang reputasyon ng gano'n. At ang pagpupuri ng Diyos, ng Panginoon, meron na lamang ilang kaluluwa kanya na hindi nagkakasala sa iglesia ngayon. Iilan na lang kanya. So majority, hindi sila naging tapat. Meron silang reputation na tapat. Dahil sa mga bagay na nangyari noong unang panahon, pero hindi na sila gano'n. Dito sa Apocalypse 3:4, ngunit mayroon ka pang ilang sa Sardis na hindi dinungin siya ng kailang mga damit. At sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. May ilang pang tapat doon nga niya. Pero majority, hindi na. Hindi sila tapat. Hindi sila, sumasama pa rin sila. Pero hindi sila katulad ng naiwan na ito na hindi natuwisan ngayon. So yun ang sinabi ng Panginoon tungkol sa iglesia niyo. Ano yung ayaw ng Panginoon? Meron silang reputasyon na buhay. In other words, isang buhay na iglesia, pero actually sila yung patay. Siya, wala nang pananampalataya sa lugar na yun. Yun ang sabi ng Panginoon. At sa mga anghel na iglesia sa Sardis, ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos. Yan naman ang espiritu. At may pitong between. Alam ko ang iyong gawa. Sa pangalan ng ikaw ay nabubuhay, ngunit ika'y patay. So, pagkakilala ng mga kapatid, sila'y buhay. At sila'y tapat. Pero sa pagtingin ng Panginoon na nakakaalam ng tunay na nangyayari kanya, sila'y patay. So, sila'y buhay na patay, ganyan. Maliban lang sa ilan na natirang tapat pa doon sa lugar na yun. So, ito yung ayaw ng Panginoon sa kanila. O totoo, may pangalan kayong buhay kanya, pero kayo patay. So yung pangalan po, yung reputation. Kilala sila sa gano'n. Sila'y buhay, ngunit patay kanya. So ito yung zombie. So, sila'y namalakad, pero sila'y patay kanya. Yun ang sabi ng Panginoon sa iglesia ito. So, prosperous,
Meron siyang reputation na buhay, pero actually, siya ay patay. Kanya. Yun ang sinabi ng Panginoon. Sa pangalan, kayo nabubuhay. Kanya. Pero ngunit ikaw ay patay. Kanya. Sa katunayan, hindi na kayo lumalakad sa pananampalataya na sinasabi ng Panginoon. Kayo ay patay na. Kanya. Sa inyong pananampalataya, nasabi ng Panginoon. Sila ay tulog. Hindi nila alintana yung kailang kondisyon. Yung tao gano'n, minsan nasa panganib ka na, pero parang hindi ka aware dun sa katayuan mo. Yun ang larawan na sinasabi rito ng Panginoon. Malaki ng problema nila kanya, pero hindi nila alam na malaki problema nila. Hindi natin kung sila denial o hindi nila alam. Ito'y delikadong sitwasyon, mga kapatid, kahit sa physical na paraan. Kung kayo may sakit, actually, may sakit ka. Pero hindi ka aware. Delikado yun, di ba? Ang katunayan, ganun na nangyari siya sa kapatid. Nakamakailan namatay, si Broderick. Meron siyang bukol sa kaliwang bahagi ng katawan niya na malaki. Na alam niya, nandun siyang bukol. Pero hindi siya aware na cancer yun. Pero nalaman niya, cancer nga, hindi na niya maayos. So, isang sitwasyon na dapat mo ayusin. Pero pag hindi ka aware, hindi maayusin. Yun ang sitwasyon ng mga kapatid dito. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira kanya. May pag-asa pa kayo. Pwede pa nyo ayusin itong mga bagay sa inyo kanya na malapit ng mamatay. In other words, may ilang pang dinadugisan, pero baka sila rin kanya yung mamamatay. Sapagkat hindi ka natagpong ganap ang iyong magawa sa harapan ng aking Diyos sa inyo. Di ba siya ninyo nagsasalita? Di ba ang Panginoon nagsasalita? Pero sabi niya, sa harap ng aking Diyos, kanya. So, makikita po natin, dapat gumising ka kanya. Yung po kasi natutulog, hindi naman sa pata, actually. Pero hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Malalaman niya pag nagising siya. Di ba? Mayroong lindol. Tutulog siya, hindi niya alam yun. Pag pinagising siya, alam mo yung lindol pala kanya. Kanya, alamin mo kanya, yung sitwasyon mo. Gumising ka kanya, may problema ka, sabi ng Panginoon. Ayusin mo yung natitira pa kanya na pwede natin ayusin. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa kanyang sulat, no? Ngayon, kung ayaw nila magbago, ito yung meron babala. Hindi pa actually ito judgment day. Pero kung hindi sila magbabago, aalisin ng Panginoon yung kandileryo niya eh. Di ba meron kandileryo itong iglesia? Aalisin ko kanyang kandileryo niya. Yung kandileryo, yun ay ilaw. Pag inalis ng Panginoon ilaw, wala lang buhay yun. So, wala nang kaligtasan sa inyo. Kanya, yun ang ibig sabihin, babala po yun. Ang Panginoon po itarating na parang isang magnanakaw na nagpapakilala ng larawan ng kahatulan. Kahit po sa Pangalang Pedro, doon sa ikatlong kabanata, sa ikatlong 10 talata, ngunit darating ang araw ng Panginoon. Sa buong Biblia, pag pinag-aralan po natin, pag nakikita natin yung salitang the day of the Lord, yung po yung judgment day. Hindi final judgment, pero judgment sa particular na tao o particular na bansa na inaatulan ng Panginoon. Iba naman yung Lord's Day. Sa English grammar, pareho lang yun. Pero sa original na salita, iba yung the day of the Lord at iba yung Lord's Day. Hindi sila magkapareho. Yung Lord's Day, yun ang linggo, araw ng linggo. Ang araw na kung kailan ng Panginoon na buhay na maguli, kaya tinatawag na Lord's Day. Kanya. Pero the day of the Lord, ito'y kahatulan. Kasi niya, pag pinag-aralan niyo. Ngunit darating ang araw ng Panginoon, so ito'y particular na judgment, sinasabi rito. Nagaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang laroon ay magsusunog kanya. Judgment day yan. Yun ang final judgment. Itong talatang ito, pumapatay sa pananampalataya ng mga saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah, ang lupa raw, mananatili magpakilanman. Ang sabi ni Pedro, susunugin ng Panginoon kanya.
Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, pag hindi na kailangan, sisirain ng Diyos. Tignan nyo. Pag namatay ka, hindi na kailangan yung katawan mo, nangyayari, mabubulok. Lahat ng nilalang ng Diyos, sa Genesis chapter 1, yan lahat na masisirain ng Diyos pagdating ng araw, dahil hindi na niya kailangan. Ang lupa ay nilalang ng Diyos para tirahan natin. Inihanda niya lahat para sa ating kapakinabangan. Eh di na tayo titira sa lupa. So gagawin niya, susunugin niya yung lupa, dadalhin tayo sa langit, yung iba dadalhin sa impyerno. Hindi na niya kailangan, susunugin niya lahat yun. So yun ang mangyayari sa uling araw. Pero ito yung judgment day. Kaya nga, araw ng Panginoon, ito yung judgment day. So yung sinasabi sa Apocalypse chapter 3 verse 3 ay judgment day sa kanila. Hinahatulan na sila ng Diyos, ng Panginoon, na hindi na sila tapat. Usahin po natin. Kaya talalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Kasi mayroong babala sa iyo kanya. Huwag mo kalimutan, sabi ng Panginoon. Ito pa rin ba ito at magsisi ka? Kaya kung hindi ka gigising, di ba sabi niya, kumising ka kanya. Kung hindi ka gigising, darating ako gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalam kung anong oras ako darating sa iyo. Yun ay pag-aalis ng pagkakilala sa kanila. Ito po ang tandaan natin. Maraming building na may nakalagay ng Church of Christ. Marami. Pero hindi lahat na mga ngayon ay kinikilala ng Panginoon. Pero tama yung pangalan mo. Problema yung Church of Christ. Mga tama yan. Pero hindi ka nakikilala ng Panginoon dahil hindi ka lumalakad sa kanyang katotohanan. Yun ang kalungkutan po sa sanglibutan. Marami tayong kapatiran na Church of Christ yan. Pero meron silang tinutulog, ginagawa, hindi kalooban ng Diyos. Kung hindi sila magsisisi sa ganung mga bagay, aalisin ng Panginoon ang pagkakilala sa kanila. Oo, Church of Christ pa rin ang pagkakilala. Pero hindi ka nakikilala ng Panginoon. Yun ang mangyayari sa kanila. Hindi mo malalaman yung kanya. Na hindi ko na kayo kinikilala. Hindi nyo malalaman yun. Hinatulang ko na kayo. Kung hindi mo to pa rin yung ayusin mo pa yung bagay na natitira, sabi niya, at magsisi kayo, hindi ko na kayo kikilalanin. Ganyan. Pag wala inaalis na ng Panginoon, yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi sa kanila. Yun ang punishment sa kanilang pagkakasala na yung gagawin nila. Paano kung naging tapat sila? Nagsisi sila, inaayos nila yung mga bagay na kailangan nilang ayusin, yung sila'y tulog, at sila'y patay. Wala na silang ginagawa, in other words. Parang sumasama pa rin sila, pero wala na silang ibang ginagawa. Kaya sabi, patay. Wala na kayong ginagawa. Pag ikay patay, wala ka na magagawa. Ibig sabihin, no? Wala na silang ginagawa. Pag tayo po'y tapat, ito ang mangyayari sa atin. Tayo po'y madadamitan ng puting kasuotan. Pagka po may ikinasal, yung babae, palagi siya nakaputi. Bakit gano'n? Sabi natin, cultural, oo, totoo yun. Pero symbolical din. Kasi, nung unang panahon, lalo na po sa Old Testament, kapag ka ang babae, sa araw ng ulang gabi na lang mag-asawa, ay hindi nagdugo, papatayin ka. Ibig sabihin, hindi ka tapat sa iyong kasunduan sa iyong asawa. May nangulang kanya, hindi ikaw ang bawal yun. Kailangan may katunayan na dumugo ka sa Old Testament. So, ang nangyayari, yung pagdadamit ng puti ay nag-symbolize ng kadalisayan kanya. So, yun yung ibig sabihin ng white garment. Ika'y dalisay sa paningin ng Diyos. Ikaw ay papahayag sa harapan ng Ama. Lalo po na sa Matthew chapter 10. Sabi niya, ang hindi nagpapahayag sa aking Ama, sa mga tao kanya, ay hindi ko na siya papahayag sa aking Ama na sa langit kanya. So, pag ipinahayag ng Ama, ibig sabihin, ikay tapat. Ang mga kasalanan ay alisin, ganyan. Itatanggap ng kaligtasan, at ikay may pakikisama sa iyong Panginoon. Pag inalis ng Panginoon, yung kandilarya, wala siyang pakikisama, ibig sabihin. Wala lang fellowship ang Panginoon sa kanila. Masahin po natin sa Apocalypse chapter 3 verse, ang magtagumpay. In other words, yung mga tao sa Sardis na magtatagumpay, na magbabago
at babalik sa mga bagay na dapat nilang gawin. Ganyan. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit. Pagtaging dalisay. At hindi ko kailanman papawin ang kanyang pangalan sa kalat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel kanya. So yun ang gantimpala. Pag gagawin nila yun, at sila magising, ayusin nila yung mga bagay na dapat ayusin, at sila magsisigan. So sila ibabalik ng Panginoon sa kanyang paningin bilang kanyang mga alagad at alipin na makikita natin. So anong aral po sa atin? Hindi po naisulat ito na walang kahalagaan sa atin. We should maintain our reputation, ganyan. Sabihin, kung tayo po ay nakilala bilang tapat na naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin panatilihin yun, ganyan. Walang once saved, always saved sa Biblia. Pero kailangan natin gawin yun. Siyempre, nagkakaroon tayo reputasyon sa mga bagay na ginagawa mo. Gusto natin maging tapat na ating pagkakilala sa atin ng Panginoon at ng mga tao, kailangan tayong maging tapat. Pero, huwag tayong mabigo na ito'y ma-maintain. Delikado yun. Hindi natin magsimula tayong tapat, huwag tayong mabigo na hindi ma-maintain yun, sabi. Ang sitwasyon po ng Sardis ay katulad sa Efeso. Ang pagkakaiba lang, babasahin natin. Ang Efeso, meron pa rin silang ginagawa. Tinatanggihan pa rin nila yung bulang mga apostol, etc. Ito sa Sardis, mas passive sila, wala na silang ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon, sila'y patay, ganyan. Tingnan po natin sa Efeso. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa'yo. Iniwan mo yung unang pag-ibig, ganyan. Kaya talalakarin mo kung saan ka nahulog, magsisikat, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo ng una. Kung hindi, darating ako sa'yo at alisin ko ang ilawan. Wala sa kanilalagyan ito, malibang magsisikat. Halos pareho sila eh. Sila yung nagkaroon ng reputasyon na tapat. Dito sa mga Efeso, tinanggihan pa nila yung mga bulang apostol. Wala silang compromise. Pero nawala yung unang pag-ibig. Eh. Hindi natin lang ibig sabihin. No? Baka nawala na yung motivasyon nila, yung pagmamahal sa Diyos, parang motion na lang na nangyari sa kanila sa Efeso. Alas magkapareho po sila. Kaya lang, mas ano yung taga-Sardis. Mas active pa yung Efeso. Meron pa rin silang ginagawa. Yung sa Sardis, nasa patay kanya. Patay na. Wala lang ginagawa. Naging passive na kayo kanya. Naging stagnant sila. Hindi na sila lumago. Natili na silang gano'n. Stagnant. Wala nang development. Hindi sila lumalago. Ano nangyari sa iglesia sa Sardis. So, ano matututunan natin? Ganoon din. We need to maintain our reputation sa pamagitan ng pagiging tapat. So po, nagsisimula sa individual, siyempre. Dahil ang kongregasyon, binubuhay ng individual. Pag tapat ang mga individual, magiging dapat din ang kongregasyon. Sa katlong one, madalang natin ikot itong aklat na ito, di ba? Si Demetrio ay pinatutuhanan ng lahat at ng katotohanan mismo. Kami rin ay nagpapatotoo tungkol sa kanya at nalalaman mo na nga yung patotoo tunay ganyan. So ito'y kanilang pinatutunay, tapat kanya. So ito yung individual. Kung makikita rin po natin, kailangan din sa ating bilang kongregasyon, collectively. Meron pagbasta ng grupo, ang grupo ay nagiging maganda dahil ito'y binubuo ng mga tao na may contribution sa kanila. In other words, yung combination ng total, mas maganda kaysa sa bawat isa kanya. Dahil meron silang contribution, bawat isa. Dito sa unang Thessalonica, sapagat mula sa inyo yung mga alingawa salita ng Panginoon, mula sa inyo, kanya, plural yun. Hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. So, meron silang reputasyon, di ba? Kaya kami hindi na nangailangan magsalita pa ng anuman, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano niyo kami tinanggap, at kung paano bumalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa buhay at tunay ng Diyos. Ilan po yung ano lang ito sideline. Yung Diyos,
Pansinin po natin. Palagi siyang sinasabing buhay na Diyos. Kasi yung mga Diyos-Diyosan, patay. Wala naman nagagawa yan. Kung mananalay ka sa isang rebulto, paano ka pakikinggan? Wala kang tenga yun. Kung mananalay ka sa Diyos, pakikinggan ka niya. So ito yung reputasyon ng kongregasyon sa Thessalonica, hindi po ito automatic. Ito yung nangyari sa panahon na kailang pakilago bilang mga individual and eventually bilang kapulungan, di ba? Nabalitaan sa Macedonia at Achaia. Kilala ang mga taga Thessalonica sa lugar nila. Pangalawa, makikita natin, kinakailangan natin ma-maintain ang katapatan ng bawat isa. Mga minamahal sa 1 Peter chapter 2, 11 and 12, mga minamahal, ipinakikiusap po sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon, hindi kayo tagalupa kanya, na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-ugali sa gitna ng mayentil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at ulatin nilang Diyos sa araw ng pagdalo. Kanya. So ito yung nakikita sa mga individual. Kaya sabi po ni Apostle Peter. So ganun din bilang kapulungan, collectively. Dito po sa Efeso, chapter 4, 12-16. Bakit meron mga ngaral? Bakit may mga apostol, kanya, may mga propeta, may mga elders, may tagapagturo? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa katitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa tayong lahat, sa pagkakaisa ng pananampalataya, at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging tao may sapat na gulang o maturity, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Ang ating standard ay Panginoon. Tayo wag na maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng araw sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamagitan ng kailang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ito pong pandaraya, dalawang klase yan. Pwede ka mandaya na hindi mo alam. Paano yun? Kung hindi naniniwala sa isang bagay na mali, at hindi ka aware na mali, at sasabihin mo sa iba, di kayo nandaraya na hindi mo wala. Dahil hindi mo alam na yung paniniwala mo ay mali. On the other hand, may mga, alam nilang mali sila, ayaw nilang tanggapin, at pinagpapatuloy kayo ng pangaral na malingal. Yun yung pandaraya din yun. Ma'am, na-experience natin yan. Misa may taong sincere siya nagsasabi sa atin, bilhin mo yung produktong ito kasi maganda. Actually, ano lang pala, for science lang, walang mangyayari sa'yo. Pero hindi niya alam ng gano'n. Maraming lumilitaw ng gano'n sa panahon natin ngayon. Mga gamot na di umalo, allegedly, ay magpapagamot sa atin. Pero actually, wala pa silang epekto. Hindi nila alam niyo. Pero yung gawa ng mga bagay, alam nila, walang epekto yun. At pinagbibilin, dalawang klase yan, di ba? So, ganoon din, mga kapatid. Kailangan mapanood. Yung katulad tayo ng sinasabi sa Efeso, ma-maintain po natin ang ating pagiging tapat. Tingnan po niyo pinanggagalingan niya. Kung pupunta tayo sa 11 ng Efeso, ang pinanggagalingan niya na yung salita ng Diyos. Wala nang iba. Di tayo pwedeng sumandal sa mali, sa hindi katotohanan ng Diyos. Dito po sa Efeso 4:11, dalang grupo ng mga tao ito, mga kapatid, pinagkalooban niyang iba na maging apostol at propeta. Anong trabaho no? Ang trabaho ng apostol ay ipahayag niya ang katotohanan. Dahil sila pinapatubay ng Espiritu Santo. Anong trabaho ng mga propeta? Ganun din. In a lesser degree, para silang nagpapahayag din ng bahagi ng totohanan. Hindi lang sila nanguhula. Bahagi lang yung trabaho ng propeta. So sila, yung dalawang grupo ng tao na yun, 12 apostol, later na natag si Apostle po, natanggal si Judas, dito na Matias. At trabaho nila, ipahayag nila ang totohanan na wala pa nakasulat. Nung naipahayag na nila yon, may nagpapatuloy na nagtuturo. Kanya, tingnan ninyo, masusunod. Ang iba ay evangelista. Saan sila natuto? Sa mga propeta at sa mga apostol.
Tapos may sinasa yung mga pastor, ito yung elders. So sila tuto, ganun din. At mga tagapagturo kanya. Ano tinuturo nila? Anong purpose? Para ihanda ang bawat sa atin sa banal na gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. So yun ay collective. Yun. Magsisimula sa individual, na definitely, eventually, patuloy po natin. Kung di yung mahawak sa katotohanan na may pag-ibig, na mago tayong lahat sa Kanya, na sa ulo, sa mga tunay si Kristo. Siyempre, Kanya salita. Na sa Kanyang buong katawan, nakalapat na mabuti, nakalapat yan. Tingnan yung katawan natin. Walang pong yan, nakalapat. Pagka ito ating buto rito sa shoulder natin, biglang nagkaroon ng buwang, masakit yun, hindi mo magagalaw yan. Ang tawag dyan, pilay. Nakalapat talaga yan. Kaya po, pag tinignan mo katawan ng tao, perfectong pagkagawa. Ginaya ng tao yan sa mga sasakyan. Pag merong gumagalaw, ginagaya nila yung buto, naglalagay ng lubrication para hindi galing sa katawan nyo. Nakita nila sa pag-aaral ng katawan ng tao. At nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa ng sukat na bawat bahagi, nagpapalaki sa katawan tungo sa katitibay ng sarili sa pag-ibig. In other words, katulad ng katawan na walang sakit, na nagkakaisa, tumitibay ka, di ba? Ganun din ang sinasabi sa atin bilang isang kapulungan na nasa ating Panginoon. Magkaroon tayo titibay. Ngayon, pag hindi natin ginagawa, dapat natin gawin, ayun, tayo po essentially ay patay. Katulad lang ng tao yan. Pag hindi ka kumain, hindi mamamatay ka. Pag hindi ka natulog, mamamatay ka rin. Hindi ka nagpahinga, mamamatay ka. Dapat mong gawin yun. Pero pag hindi mo ginawa, mamamatay ka. Ganoon din po sa larangan ng pananampalataya. Dito po sa Santiago, chapter 2, verse 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, kanya. Kaya po'y namatay, ang nangyari, maalis lang yung tao, espiritu. Ngayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay din, kanya. So essentially, pag hindi natin ginagawa, dapat natin gawin, essentially tayo patay, kanya. Ephesians 4:16, na sa kanyang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ay sa paggawa ng susungat ng bawat bahagi ay nagpapakali sa katawan tungo sa ikatagtibay ng sarili sa pag-ibig ngayon. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pwede mag-relax. Okay na kami, kamo, okay na. Hindi tayo pwede mag-relax. May nagtagumpay tayo sa nakaraan, pero kinakailangan pa rin tayo magpatuloy. Ito sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko pa naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, dililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na inaharap, nagpapatuloy patungo sa mitin para sa katimpalan, dahilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano yung sabihin? Iniwan ko lang yan yung mga bagay na nasa likuran. Marami siyang iniwan yung kautusan ni Moises. Iniwan niya yung mga bagay na dating kasalanan, iniwan ko na yan, kanya. At tinutungo ko yung mga bagay na inaharap kanya. Tungo sa kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. Bilang panghuli, bilang kapulungan, bawat kongregasyon kay Kristo, meron siyang reputasyon. Pupunta ka sa isang kongregasyon, makikita mo ano sila. May kongregasyon na pupuntahan mo, napakagaling lang umawi. Bawat siya marunong umawi. May gano'n. May mga kongregasyon, maraming nagtuturo kanya. Maraming gano'n. May kongregasyon na gano'n. Iba-iba yung karakter nila. Meron silang reputasyon. We are known for something. Siyempre, yan ang reputasyon eh. At yun ay based sa ating ginawa at ginagawa kanya. Yun ang reputasyon. Kahit saan ka pumunta, kahit sa trabaho, kahit sa eskwelahan, may mga estudyante na may reputasyon na marunong. Hindi mo automatic yun eh. Dahil pinatunayan lang, marunong sila. May mga estudyante na hindi marunong. Matama, hindi nag-aaral. Di ba? Kaya para magawa po natin ito, hindi lang isa, tayo lahat. From individual to the collective, yun ang makikita natin. Kung ano yung individual, gano'n din yung collective. Kung ano yung bahagi, gano'n yung katawan. Kung ano yung bawsa sa atin, gano'n lang mangyayari sa katawan. Gano'n talaga yun. Pero yun ang magiging reputasyon po natin.
At hindi lang ma-develop ang isang reputasyon, pero i-maintain natin yun. Papamakita ng patuloy na pagtatrabaho, paglago ng bawat isa, at paglilingkod. Yun ang problema ng Kongregasyon de Sardis. Nampatay na sila sa pananampalataya. Wala na silang ginagawa. Kung baka sa basketball, tinatapos lang nila yung laro. Di ba gano'n? Pagka tampak ka na, tampak sa basketball, hindi ka naman nanalo. Nagtitribble ka pa rin, pinapasa pa rin yung bola. Pero emotion na lang. Wala na yung excitement, tapos na lang natin ito. Parang gano'n nangyari sa kanila. Hindi na na-maintain yung init ng pagkililingkod nila sa Panginoon. So itong pitong ito, pag pinag-aralan po natin, meron tayong matututunan sa kanila. Kasi itong pitong ito, ang representative ng lahat ng kongregasyon ng Panginoon sa panahon na yun. Yung iba, Sardis. Yung iba, Tiatira. Yung iba, Pergamos. Yung iba, Smyrna. Yung iba, Efeso. Yung iba, Laodicea. Ganoon ang mga kongregasyon sa panahon ni Apostle John. Kaya dinlarawan ng Panginoon ang bawat isang kongregasyon in kailan tayo saan. Para kung ganoon yung iba, bago sila kanya. So ito po ating pag-aaral po sa... Meron po tayong bagong kasama.